guys, what's up guys? Magandang tanghali sa inyo guys. Suot ko na yung pangarap ng helmet. Ayan. Dito tayo ngayon sa Makati. Dito sa may JB Sport. Ayan yung mga helmet nila. Ito yung gusto kong helmet kasi ito nasa pinibenta ito ni sir ng 10,000 dun sa marketplace eh. So meron pala talaga sila stock dito. So sinukat natin yun, yung makulay na yan. Small pala yan. Tapos marami rin silang helmet dito. Ayan. Ang ganda ng mga helmet nila dito. Sapatos pa sila dito. Puro Giro pala yung dito. Tapos may bell din sila. Ayan, ang ganda ng bell nila. Helmet pa lang, bell. Ayan. Iba-ibang klaseng bell. Ayan. Ang ganda ng mga road bike nila. Tingnan mo. Tingnan mo, road bike pa lang na road bike pa lang 1 million na. Ayan, BMC. Ayan, mga gravel bike nila. Ayan yung mga brand nila, 3T, Felt. Ayan, gaganda ng mga bike dito. Ayan, talagang talagang competitive talaga sila sa mga brand. Ang gaganda ng mga nila dito. What's up guys? Magandang hapon guys. Kakauwi lang natin galing sa Makati, no? So nakapag-vlog din tayo doon sa kanilang shop sa JBL sa Makati. Kasi doon yung nila yung branch nila, no? So nalaman ko yung JBL na yan, yung JBL Sports, and sila nagbebenta sila more on sila electric guitar ang binibenta nila. So hindi lang electric guitar na binibenta nila, meron din silang mga mga most expensive na bike. May mga helmet din sila, mga damit. Tapos mga rin sila, meron silang mga electric guitar, and especially yung mga gamit sa mga gym. So alam naman natin na maganda rin yung company nila kasi sila medyo sila sa mga music and sports. Medyo aggressive sila sa mga ganang halaga. Kasi mahal din ang mga price nila, and so far may mga discount naman sila na mga sa 10%. So yun, anyway, ang vlog natin ngayon is nakabili na tayo ng helmet na isa sa mga expensive na helmet, no? Kaso nagkaroon tayo ng sale, kaya salamat sa kanila kasi nakita ko lang itong helmet na to sa isang lalaki na taga Marikina. Kasi ang kanyang helmet talaga is bigla ako bigla ako nasabik, hindi ko alam. Minsan na-realize ko pala minsan hindi natin kailangan bumili ng mga gitong helmet, no? Kahit yung mga helmet lang na mga medyo nasa mid-price lang, no? Di natin talaga sobrang kailangan ng mga mamahaling helmet na umabot ng mga 30k. Yung mga nakikita ko sa Shopee, Lazada na 30k. You don't need to buy those kinds of helmet na medyo pricey. Hindi natin kailangan yan. So anyway, i-introduce ko sa inyo yung bagong helmet na nabili natin. So guys, what's up? Ito na yung helmet na nabili natin. Ayan, from Giro Aris Spherical, no? So ano ba yung spherical, no? So yung spherical guys, yan yung parang maalog yung helmet niya sa may bandang ibabaw. Nagkakaroon daw ng ng friction sa ating ulo, din daw yan, double protection lang din. So kaya medyo pricey ito dahil yung kanyang MIPS daw is, sabi sa akin din sa marketplace na isang empleyado nila dito is daw yun, for advanced technology. Yun yung pinaka nila dito, pinagbasihan. So this is the latest of Giro helmets. Pero wala pa akong alam sa iba nilang mga helmet dun. So meron din silang mga Giro helmet na around 6k. So magiging na lang siya, magiging 5k na lang siya. So dito, ang Giro Aris Spherical helmet na to is 18,000 pero 60 na lang.
So, yun. Bubuksan na natin yung ano natin. Ayan. Bubuksan na natin yung... Yan. Bubuksan na natin yung helmet, no? So, this is the... Giro Ari Spherical, no? So, ito yun. Ito yung, guys. Ito yung spherical. Yan, no? Yan. Gumagalaw yung, niya. Yan. Gumagalaw yung kanyang helmet, no? Gumagalaw talaga. So, yan, no? Nakalagay naman dyan, yan, spherical from Giro, and na siya, naka-mips na rin siya. So you don't need to worry about from the safety, no. So okay naman siya. Ito na yung nabili natin kasi makintab yung dito niya, pero mat yung dito niya. So meron din tong mga colorway. Yung colorway nila is yun yung gusto ko sa lahat, kaso ang problema is para silang medium. Kasi sabi ko kay kuya dun sa second hand lang is ang benta niya kasi dun is 10k. Kaso ang problema kasi is medium kasi yun eh. Kaso ayaw na yata niya ibenta. Hindi siya sumasagot sa aking mga chat sa marketplace. Kasi ang usapan namin is pupunta lang ako dun sa shop ng ganito, sa JBL. Pupunta ako sa ganito nila kasi gusto ko malaman kung may medium sila o wala, or aalamin ko lang yung size nung nila. Aalamin ko yung size nung nila, helmet nila, kung anong swak sa akin, medium or large. So sakto large yung kanya. Kung sakto sa akin yung large, medium kung sakto sa akin yung medium sa store, yung nagbebenta ng ganito na second hand, medium naman yun. So medium na yung kukunin ko. So makaka-less tayo ng mga 6k. Kasi 10k lang benta niya sa ganito. Kasi 2 beses lang naman daw niya ginamit yung ganitong helmet niya. So mga kasama ng mga mga kasama ng kanyang helmet, no? Meron pa siya dito parang skin na foam. Tapos ito na yung Giro bicycle helmet owner's manual. So tago nyo lang yan, huwag nyo kanuin. So ayan, ito yung kanyang Giro Ari Spherical adult medium. Yan yung pinaka pinaka base na nakalagay. Ayan, progressive layering. Yan, in-mold construction, antimicrobial padding, tapos wind tunnel ventilation. So yung wind tunnel ventilation, ito yun. Yan yun, yung mga butas-butas na yan. Yan yung nagsisilbing yan yung parang pinaka nila, pinaka texture pagdating sa ating singawan ng ating ulo. So maganda yung helmet niya, guys. Napakaganda ng helmet na yan. Tapos ko na yan, nasukat ko na yan doon. And extra extra video ko lang to dito sa ating additional review sa ating bagong helmet. Makikita naman nyo yung yung shop na pinagbilang ko, pinapakita ko sa inyo na video naman natin. And shoutout kay Sir kanina, no. So pakita ko muna sa inyo, guys, yung helmet pag nakasuot na. So guys, sakto lang naman sa akin. Wala namang maging problema. Maganda yung ganda yung pagkakadikit sa ulo ng ating helmet, no. Ito na yung tinatawag na comfortable talaga sa ulo. Saka ito na yung spherical. Ayan, no. Yan yung spherical na helmet. Ayan, no. Gumagalaw siya. Yan, gumagalaw yung pinakaibabaw niya. Yan yung pinaka nila tinatawag nilang MIPS Advanced Technology. Ayan, yung gumagalaw-galaw na yan. Kaya ito yata yung nagsisilbi na mas protected yung ulo natin sa rides. So ito na yung helmet natin na gagamitin natin sa pagbabike. Started on Saturday pa magbabay kami. Ito yung gagamitin nating helmet. So meron pa naman yata itong additional higpit. Mahigpit mo pa. Hanggat wala na tumutunog, okay na yun. Tsaka meron din silang spherical helmet sa Bell brand. Meron din sila dun. Nagkukos yun ng 13,000 yata. I think yun. Ito talaga yung pinaka nila kasi malakas daw talaga makabenta itong helmet na to. Malakas sila sa market na to, itong Giro na to. So sa mga hindi nakakaalam, meron to sa Lazada, Shopee, and sa mga silang mga kanya-kanyang mga branch. So yung branch na pinagkuhanan ko is sa Makati. So shoutout kay Kuya, mamaya i-send ko sa yung YouTube ko para makapag-subscribe ka. Ikaw yung naging naging susi para makauwi tayo kaagad. Inintay niya talaga ako doon sa labas ng JBL para hindi na ako mahirapan mamaya umuwi.
So maraming salamat kay Kuya sa pagkatid sa akin. So ito na yung helmet na gagamitin natin. Diba, napaka-pogi pa rin, diba? So kapag medyo mas nasisikipan ka, pwede mo namang ano yan. Yan, medyo pag hindi ka masyadong satisfied sa ano, pwede mo namang ano yan. Saktuin lang yung higpit. Yan, pag medyo ano ka, yan. Kasi pag medyo maluwag yung helmet, ano rin kasi. Yan. Kaya nauso yung mga ganito, yung ina-adjust para yung helmet hindi masyadong matanggal sa ano natin, sa ulo natin. So, next time pag bumili pa ako ng helmet, hindi na ganito kamahal yung bibiling ko. Medyo practical na tayo sa mga ano. Kasi ano ko lang to bigla ko lang to nagustuhan kaya ito yung binili ko. Kasi feeling ko ito yung bagay sa akin. And XC kasi yung bike natin, so dapat hindi tayo naka pang trail or pang enduro na helmet. Or pang DJ kasi ito yung bike kasi natin pang XC, so hindi natin kailangan talaga ano, kasi medyo binabago ko na yung style ko sa pagbabike. Hopefully talaga ano, kasi kanina kasi bumili ako sa Lazada ng damit, di sa akin kasya, XL lang, double ano lang siya, XL lang siya. So kailangan ko pala to triple XL or double XL or triple XL. Kaya nagkaroon tayo ng disappointment kanina, hindi natin masyadong na ano yung ano na hindi sa atin masyadong kasya yung damit. Nasuot ko naman kanina, sinukat ko kanina. Pinunta ko pa nga yung lalaki doon sa isang street namin kasi nung tinawag na ako yan sa CR ako, then pagkatapos ko mag-CR, tinawagan ko siya noon, tapos pinuntahan ko siya doon kasi kailangan ko yung item. Tapos yun nung kinuha ko yung item, sinukat ko rito, medyo masikip. So kailangan natin ng mga size 3XL or 2XL. So maraming salamat guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming salamat guys.